Mentor JJ, the Grabe floor yun, is grabe yun. yours. Grabe Ayan. yun, Mentor Kylo. No? Amazing morning mga mentor. Type naman ng amazing morning dyan sa ating comment box, no? Amazing morning everybody. Nakapagkape na ba? Nakapag-almusal na ba ang lahat? Ay, napakadami natin dito. Million-million din tayo dito sa call. Masaya po ako na makita kayo mga mentor. Alam ko na bagong mukha ito. And it was a privilege. It is such a privilege to be with all of you today. Gusto ko muna syempre i-acknowledge yung mga kasama nating mga Diamond Mentor dito. Kung meron tayong mga kasamang Diamond Mentor, magandang umaga sa inyo mga mentor and another mga elite associates natin, yung mga executives natin, ng mga leaders din na kasama. And of course, gusto rin natin magpasalamat, una't higit sa lahat, sa tiwala na binigay ni Mentor May sa akin, no? Kasi bagong-bago lang po. First time ko po ito, mga mentor, na magti-training, no? Ng ganitong, dito sa IM Worldwide. And maraming salamat for a warm welcome for me for this kind of special training kasi nasa special week training tayo, no? And syempre, i-acknowledge din natin yung mga Alpha Blast Corps leader natin na kasama this morning. Maraming salamat. By the way, nakikita nyo na ba yung screen ko, guys? Mga mens, ayan. Medyo naninibago pa, no? Mga guys, mga mens, no? Ngayong umaga na to, magkukwentuhan lang po tayo. So gusto ko na sana makapakinig kayo ng mabuti at may matutunan kayo. Ay, nakikita niyo yung screen ko, please like naman dyan, no? React tayo dyan. I hope that we all have a great morning, no? Nakapag-pray tayo, nakapag-almusal, nakapag-kape, nakapag-barley na ba ang lahat? Type naman ng I am barley. Nakainom na ako ng barley, ayan, no? I am barley, ayan. I am barley, nakainom na ng barley. Ayan. No, hindi ko napapatagalin to. And I hope na nakikita niyo yung screen. Please let me know kung mayroong problem sa screen, ha. I believe naka-share screen na ako as of the moment. Okay. So magpapakilala muna ako. Sino ba itong nagsasalita sa harapan ninyo? Ayan. Ito po ang dating ako. Hindi ko na kayo nakikita. So, I hope nakikita niyo yung screen ko ngayon, malinaw. Yan po ang dating ako, mga ments, no? Bago ko po makilala ang I Am Worldwide. Yan, grabe, no? Talagang batang-bata, puno ng kahirapan. Ayan ang dating ako. Pero nung nakilala ko ang I Am Worldwide, parang nagbago ang buhay. Ito na ang present. Nakapanamit, naayos ang buhok, no? Parang may manok. At ayan, no, nasa ibang bansa pa na picturean niya na, pero ako naniniwala ako kapag medyo tumagal-tagal pa ako kay I Am Worldwide, parang ito na yung magiging kamukha ko eh. Para artista na eh. Ayan, kung kilala niyo to si Jerome Ponce, ang lakas ng loob, lakasan lang ng loob to. Malakas lang po yung loob natin na gamitin ang picture niya. Pero malay mo naman, in the future, di ba? Maging kamukha natin ang mga ambassadors natin. Hindi natin ambassador si Jerome Ponce, ah. Pero of course, sabi ng iba kamukha ko daw eh. Pagbigyan niyo na ako. No? Good morning again mga mentors. I am Franz Jemerson Salvidia, but you can call me JJ for short. Yeah, gusto ko pa magpakilala. Graduated ako from Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. I took a Bachelor of Science in Travel and Tourism Management way back 2018. And usual na scholar po tayo ng bayan, pinag-aral po tayo ng bayan. Saludo po tayo sa mga estudyante at scholar ng bayan dyan. At usual thinking ng mga graduate ng college ay maghanap ng trabaho. Tama ba? And I am blessed enough to landed in a corporate job po. Isa sa mga top developer company in the Philippines, which is the Ayala Land Incorporation. Ito po ang una kong naging company. I work here under Amicasa Process Solutions. No? Basically, ang ginagawa namin dito, lahat ng mga customer, clients natin na bumili ng property kay Ayala Land, hawak po namin yon. From reservation hanggang sa mabigay yung title niya. So part po ako ng customer care specialist for 3 years. And after 3 years, nag-resign po ako at pumasok naman tayo kay Shell. Pinasok naman natin ang oil and gas company. Corporate, very corporate world talaga ang mundo na ang pinasok kong mundo after graduation. So, customer success specialist naman ako for 3 years. Dito naman sa Shell, napakagandang kumpanya. Masasabi kong talaga namang world standard high class na company. Ang handle ko naman dito, ang tinatrabaho ko naman dito ay ang marine industry ni Shell.
na sinusuplayan namin ng lube oil ang lahat ng mga barko na may kontrata kay Shell. So ako ay parte ng Customer Success Specialist for 3 years. But ito yung update ko sa inyo mga mentor. Ako po ay nag-resign na. No? Nag-resign na po ako last December lang. At bakit ako nag-resign? I want to pursue another venture, another career path kasi I believe na lamang ang taong hawak niya yung oras niya at mas marami siyang nagagawa at magagawa. Di ba? Agree ba kayo doon? Thumbs up naman kayo kung agree kayo doon. No? Kapag hawak mo oras mo, hawak mo ang beat. Okay, nasingit ko yun, no? Okay. Ito po ako. Yan ang aking background. And paano ba ako napunta kay IM? Ito, dito naman tayo papasok ngayon. So, una sa lahat, negative ako sa networking marketing business. Ako po ay anak ng isang OFW. Ang mama ko po ay nagtatrabaho sa Iraq. At ang usual na pattern ng mga OFW parents ay i-member o i-member nila yung mga anak nilang nasa Pilipinas. Mukhang sinusuyod po ng ating mga OFW ang lahat ng opportunity at kasama na po dun yung iba't ibang networking businesses. So, nakapag V-Mobile na po ako, nakapag ano pa ba, Sante Barley bago mag-IM, no? Part din ako niyan. Herbalife, napakadami. And to tell you honestly, ayoko talaga. Ayoko ng mundo ng networking. Pero tinan nyo naman ako ngayon, nagsasalita, nasa training pa, pambihira, di ba? Talagang napakabuti ng Lord. But ito, sabi ko nga, negative ako. And paano ko ba nakilala ang IM? Nakilala ko po ang IM sa pamamagitan po, yan nila Men's Carlo, nila Men's Jet, ang ating one of our Diamond leader. Mga ka-churchmate ko po yan sila, mga Men's. No? Nakilala ko sila and then may idea naman ako about barley kasi gumagamit na ako ng Sante Barley. But yeah, gumagamit na ako ng Sante Barley, but yung na-try ko, yung amazing I am barley, yung I am amazing pure organic barley ay nakita ko yung malaking difference, no? And na love at first drink ako kay amazing pure organic barley ng IM. No, nakita ko yung big difference. At first, my original intention is just to be a user lang. User lang talaga. Kasi, bakit? Proven and tested ko na ang barley. Gumana po ang barley, especially itong IM barley. Talagang iba yung epekto sa katawan. Alam ko namang lahat tayo makaka-relate dyan. Dati po akong constipated, hindi po talaga ako nakakadumi ng normal. Pero when I am drinking na the IM barley, walang umaga na hindi po ako dumidiretso sa CR para maglabas ng dumi. Can you imagine how amazing our pure organic barley is, no? And of course, gusto ko lang idagdag sa testimony yung father ko. Ito yung mga reasons kung bakit ako nag-join with IM, Kasi believer na ako ng barley. My father was diagnosed with colon cancer stage 2 way back 2024. Inoperahan siya, tinanggal po yung bituka na cancerous, no? At ang ginawa mga mens ay talagang sinabi ng doktor na kailangan niya mag-chemo, kailangan niya mag-radiation. Pero to cut the long story short, mga mens, believe it or not, hindi po nagpa-chemo or radiation si Papa. Excuse me. Ang ginawa niya ay iminom lang siya ng barley, ginawa niyang part ng lifestyle niya ang barley, at bukod doon, nag-change siya ng lifestyle. Kanin, gulay, hindi maaalat, hindi matatamis. Talagang isda, no? Nilagang isda, hindi prinito. Talagang total change of appetite and diet ang ginawa ng aking tatay. And ngayon po, zero cancer na po, cancer-free na po ang tatay ko. And naniniwala po kami, even my father, ang laking tulong po na nagawa ng amazing pure organic barley sa recovery ng father ko. Kaya po, bago pa ako sumari ng barley tuloy, no, ng IM, ang goal ko lang talaga ay maging user lang, no. And yeah, to cut the long story short, yung dating negative, napasali at kumuha pa ng Jade package. Again, ang original intention lang talaga is to be a user. Kasi sa sobrang ganda po ng produkto natin, sabi ko to, lagi ko to sinasabi sa mga sa mga nasasyaran ko, kahit akin lang yung lahat ng product, kahit hindi kahit hindi ko trabahuin, sa sobrang love ko yung barley, akin lang to lahat, okay lang kahit hindi ko to itinda, gagamitin ko, ganun ko kamahal yung barley. Pero ang hirap na hindi i-share to sa tao, tama ba?
No, agree ba kayo dyan? Type nga agree kung agree kayo na ang hirap na hindi i-share sa mga taong nakapaligid sa atin yung ganda na nadudulot ni Amazing Pure Organic Barley. Type nga na agree. Ayan, nakikita ko. Type po kayo ng agree. Ayan, sobrang dami nating naniniwala na si Lord ginamit yung Amazing Barley para tulungan tayong lahat. Okay, going back, welcome me. Part na po ako na I Am Worldwide. Kaka-member ko lang po nung March 1. March 1 po. Okay? So I am 4 months old in the industry and this is the first networking company na talagang in-embrace ko, niyakap ko, pinasok ko. Bakit? Kasi nakita ko po na yung intention ng kumpanya na to ay hindi lang para kumita, magkapera ang mga tao, kung hindi para matulungan ang mga tao na gumaling at mas mapalapit sa Diyos. Yun ang pinaka nagustuhan ko. Kaya po ako nag-give in dito kay IM. I really give it a try talaga. No, after all the considerations and searching. Kasi syempre may bad connotation ng networking company sa Philippines. But nevertheless, iba ang IM. Alam na nating lahat yan. And ito na po yung naging journey ko, mga ka-mentor, mga ments. Attend tayo ng Unity Day. Sa totoo lang, noong unang buwan, hindi pa talaga nagsisink in sa akin na gagawin ko yung business. Kasi sabi ko nga, user lang talaga ako. So March 1 onwards, hindi ko pa po talaga trinabaho. Dahil ang nasa isip ko, meron ba talagang bibili ng 198K na package? Sobrang liit po ng psychological wallet ko. Wala po akong, hindi ko siya lubos maisip na may mababaliw sa barley, na may tao din na gusto din ng barley na katulad ko. So parang kung nandoon ka na sa posisyon na Jade account ka na sa parang gusto mo nang mag-build din, merong doubt na papasok sa isip mo na kaya ko ba mag-sapphire? Kaya may bibili ba? May magtitiwala ba sa akin? And kaka-attend ko po ng mga Unity Day, kaka-attend ko po ng mga training. Yan po, makikita nyo sila Men's Carlo, sila Men's Jet na talaga namang masuyod po nila na sinusuportahan kami na lumago at mas makilala si IM. Unti-unti po nagkaroon ng pag-asa na kaya pala na may mag-pay in, na may bumili ng barley kasi bago talaga ako dito eh. New blood, ika nga nila. So yan po lahat ng aking journey ng mga trainings and mga IBP sessions with Mentor Jet and of course with fellow mentors here in IM na matagal nang nauna sa akin. So ito po ang journey ng aking Mission Impossible, ika nga. Ito po ang aking unang downline, si Tin. Tinutulungan po ako ni Mentor Jet all the way. Ano, para lang po maipaliwa. Kasi hindi pa po ako masyadong magaling mag-IBP. So nakaalalay po sa akin si Mentor Carlo at si Mentor Jet para maturuan ako kung paano. So this moment, no, nag-observe lang ako na nag-observe. Ayan po, napapay-in natin to ng 198, no, ng Jade package. Ito naman, yung nasa taas, this is businessman, no, from Benondo, Chinese. Most of them ay mga close ko din po talaga. Kaya naniniwala ako na um, ipakausap mo yung pinakaunang apat na parte ng pamilya mo o hindi makakahindi sa'yo. Yan na isa sa mga natutunan ko. Siguradong papasok ka sa banga. So ito po yung aking pangatlong Jade, pinsan ko. At ito naman yung pang-apat na Jade. And to cut the long story short, mga mens, na-achieve natin yung Sapphire in just 2 weeks. Dahil humataw lang po tayo ng April 3rd week and 4th week. Nabaliw lang din po ako niyan, mga mens, dahil hindi ko naman nakalain na sa pangatlong linggo ng Abril ay may papasok na dalawang Jade. So I really have to work hard, talagang nilaban ko para ma-achieve natin ito ngayon. No? We are the new Sapphire Elite Executive na under Team Atomic. And of course, ito na po ang naging income natin. Sa total direct na anim, kumita na po ako ng 300,000. Almost half M na, no? And kung kaya ko, naniniwala ako, kaya nyo din. Kaya pakitype naman dyan, I am next. At gusto ko makita kung sino yung mga nag-I am next at nagkiklaim. There's a power in declaration. Just type I am next. Mas mahabang next, baka ikaw na yung susunod na mag-rank up. Okay?
I am next, be positive, no? Kung kinaya ko po, kaya nyo din. Kasi ako, napaka-negative ko, pero tingnan nyo naman ngayon, ang negative ay nagsasalita na sa mga positive. At bukod doon, na-achieve natin ang Sapphire na rank. Siyempre, ang goal natin ay mag-Ruby, mag-Emerald, mag-Diamond, if God willing, di ba? So ano bang naging resulta after ko mag-Sapphire? So ito na, nakuha na natin ang pinakakauna-unahan nating cheque. Grabe, no? Nakakabaliw, no? First time ko po humawak ng ganyang kadaming pera. Hindi ko naman po yan kinikita sa corporate world sa loob lang ng 2 linggo, pambihira. Kaya naman masasabi kong life-changing din talaga na na-experience ko itong ganitong mga bagay with IM Worldwide. Kaya doon ko mas lalong napatunayan na ay iba to si IM. Totoo to. Hindi to, ano, hindi to biro, hindi to scam. Nasa kamay ko ang mga pera at ito po ang check, no? Na-claim na natin yung kasama ko si Menz Carlo. And of course, naging top 1, top movers din tayo noong April. Ayan, na-recognize po tayo. Of course, kasama ko rin po ang aking upline na si Mami Vent, so si Menz Ventura Diaz. Siya po ang aking upline. Salamat Mami Vent sa tiwala, no? Dyan nasa overseas po siya, OFW. Okay. Ano pa po yung mga privileges? Naka-attend po tayo ng meeting with the Vice President. Do, grabe, sobrang overwhelmed po ako sa blessings. Kasi sunod-sunod po yan na linggo. Isipin nyo, kakasapar ko lang ng last 2 weeks of April, biglang pagpasok ng May, may ganitong exposure na agad. Nakita ko si Mentor May at yung iba nating mga key leaders. Grabe, sobrang nakaka-inspire. Kaya kung hindi pa po kayo nagsasapar, hindi nyo pa po na naiisip na mag-rank up, ito na po yung sign na trabahuin po natin ang mag-rank up. Bakit? Kasi napakadaming oportunidad na nag-aantay sa atin kapag ini-aim natin na mag-level up at mag-grow pa sa company natin. No? Kasi ang mga nakasama lang po dito ay yung mga elite executives ng Team Blast. So, grabe, privilege lang din po talaga, pabor lang talaga ng Lord sa buhay ko yan. So, ito po, alam nyo, may good news ako sa inyo, na-hit ko rin ang Thailand Travel Incentive. Grabe, di ba? Pero, may bad news ako. Pakitype nga dyan, bad news. Ayan, gusto ko may konting engagement tayo. Bad news, para medyo, sino ba gusto ng bad news? Parang, alam nyo kung ano pong bad news? Ayan, nagpula siya. Hindi po tayo nag-maintenance, mga mens. Oh, lesson learned. Hindi nag-maintenance ang bayani ng month of May. Hindi nag-maintenance kasi wala po sa isip ko mga mens na papalduhin natin to at hahatawin. So, natutunan ko na grabe, unpredictable ang business natin. Kaya mag-maintenance kayo palagi dahil hindi nyo alam kung kailan ibubuhos si Lord ang blessing. Okay? So type maintenance sa mga sa mga hindi po maintenance sa gamot ha. So maintenance natin ng barley, okay? Type maintenance kung nakapag-maintenance ka na for the month of June. Ayan. We are encouraging everybody to have the maintenance. Ugaliin natin siya. Okay? At congratulations in advance sa mga Vietnam people, yung Vietnam mentors na makakasama sa Vietnam Incentive. Yan. And dahil hindi po ako nakasama mga men sa Thailand, no, napaka-generous po ng aking mga upline, si Mentor Jet at si Mentor Venny. At ako po ay binigyan nila ng Sapphire Elite Executive Cute. Yan, cute incentive po sa La Union, all expenses paid po ito sa biyahe, sa pagkain, pambihira, yan. Kaya masasabi ko na napakaganda ng kulturang meron tayo dito kay IM. Talagang minamahal natin ang mga downline natin, tinutulungan natin sila mag-level up, pinaparamdam natin sa kanila na parte kami at masaya kami sa tagumpay mo. At sa pamamagitan po ng mga ganitong bagay, na-appreciate ko po yung team na meron ako. No? And sana ma-replicate natin to, gawin din natin. And ako, kasi ginawa sa akin for sure, gagawin ko din to sa next supper na mag-rank sa team ko, no, in the future. And ano pa po ba yung mga naging resulta, mga mens? Ako po, nakapag-payback po tayo. Ayan, trinit po natin si Mentor Carlo, sinamahan niya po ako, wala pong napakasipag po niyan. Nakapag-payback po tayo sa family natin, na-treat natin yung family natin sa labas, coffee and kain din yan. Of course, our Diamond Mentor, napakasipag din yan. Talagang pinakain natin siya ng
Napakaraming masasarap na pagkain, no? And and of course, mga ka-churchmate din natin, trinit din natin sila, bilinis din natin sila, and yung mga downline ko din. Bakit ko to ginawa mga mens? Kasi this is also my way of telling them na yung blessing na meron ako, ginamit ni Lord ang IM. This is also the way para makita din nila na, okay, legit pala si IM. Kaya pala magbago na buhay ni IM, no? And malaking ano po ito, malaking exposure ni IM sa mga tao sa paligid ko na wala po kasi akong trabaho by the way ah. Pinasok ko po ang IM, wala po akong trabaho. Then all of the sudden, grabe, God's blessing, ito po, ito na po tayo ngayon. Ano pa po yung nangyari? Ngayon po, dating user, ngayon builder na. Meron na po tayong sariling binubuong team, Team Favored. Bakit po Team Favored? Kasi naniniwala ako na lahat ng meron ako ngayon, lahat ng naranasan ko, pabor lang talaga ng Lord. Kung wala po yung pabor ng Lord, ay nako, feeling ko, baliwala po lahat ng ito. Type nyo naman po dyan, favored. I am favored. Yan. Ang dami ko po pinapatype, no? Pasensya na ho kayo, mga mens, no? Gusto ko lang magising talaga tayo. Alam ko umagang-umaga. Pwedeng yung iba dyan magtimpla ng kape, kumain muna, mag-almusal, no? And yeah, I'm blessed to have this team, no? We're really building right now and pursuing talaga to be an agent, to be the agent of hope to everybody na mas marami pang matulungan. And in return, ako naman po ang nag-IBP naman. Ano, nag-IBP na yung dating nagsha-shadow lang, nag-IBP na yung dating natingin-tingin lang, nag-observe lang. Tumutulong na din po tayo sa ibang mga ka-teammates natin, pinupuntahan na rin natin. Kumbaga, dun sa mga unang picture, makikita nyo si Mentor Jet. Talagang hindi pa nahihiwalay. Pero dito po, nakita nyo naman, may progress naman siguro, may growth, no? Natuto na tayo and tayo naman yung nag-share sa iba. And truly an inspiration na kay IM, basta pag hindi mo pinabayaan yung tao, yung downline mo, ay sigurado, gagawin niya kung ano yung ginawa mo sa kanya na maganda. 'Di ba? So, ito, ginagawa ko lang din po yung magandang bagay, which is to share and to empower din yung mga kasamahan ko sa grupo. No? So, ito, maganda usapan. Mga mentor, hindi po natin pag-uusapan yung journey ko lang. Sa totoo lang, ang overwhelming po talaga nang nangyari sa buhay ko. And to be honest with you, to be honest with all of you, dumating ako sa point na parang sabi ko, ang hirap pala kapag hindi ka handa sa blessing. Ang hirap pala kapag biglang yung pinagpe-pray mo na matagal na panahon, ala biglang dumating, di ba? And we all want to be mayaman. Sino bang gusto na maging mahirap, di ba? Kaya ang pag-uusapan po talaga natin ngayon ay Team Payaman. Bakit ba Team Payaman, no? Bakit ba Team Payaman? Ano bang objective natin? Bakit ito yung pinaka-heart ng training natin for this morning? Gusto ko po na maihanda tayong lahat, maihanda yung puso, isipan natin na kapag dumating na yung blessing ay ready ba ako? Tamang tao ba ako? Ma-handle ko ba ang lahat ng ito? Ayun po yung mga tanong na susubukan natin na tulungan ng bawat isa na ma-build sa atin this morning, no? This is not your ordinary training, by the way. So, alam ko, sige, digging deep sa ating topic. Alam ko one way or another, gusto natin lahat yumaman at magkaroon ng kotse, bahay, at mag-isip ng iba't ibang trabaho para yumaman, mag-business. And sa totoo lang po, ang pagyaman kasi o yung salitang mayaman, medyo subjective yan. Kapag ang isang tao may sasakyan, may bahay na maganda, para sa atin mayaman sila, di ba? Pero yung mga mayayaman na yon, hindi pa sila mayaman sa tingin nila sa sarili nila. So it's an rat race of thinking that I am rich, that I am not rich rather, no? And alam ko marami sa atin, sinubukan na natin i-pursue yung mga career at mga trabahong pangarap natin para yumaman. Bakit ba tayo nag-aral? Para magtrabaho at yumaman. At yung iba naman sa atin ay nagtayo ng business, no? Others succeed, others fail. But, gusto nating maintindihan ng mabuti. Ano ba talaga ang pagyaman? O ano ba talaga yung salitang rich, di ba? And alam nyo, blessed tayo dito kay IM kasi kay IM, grabe, abot tanaw mo ang pagyaman. Di ba? Pwedeng dumating na lang yung araw na maging ganito tayo. Siyempre, ang inspirasyon natin dito, ang top one earner natin, si Mentor May, di ba? And
grabe lang din na kay IM, walang imposible. May mga yumaman at pwedeng ikaw na rin yung susunod na yayaman. Pero again, pag yumaman ka dito kay IM, paano mo i-handle yung yaman mo? Diba? But let's define first what is rich. Rich is subjective, sabi ko kanina. But sa dictionary, having abundant possessions, especially in material wealth. Sino ba dito maraming gold sa bahay? Ayan. Sino po maraming sasakyan? Taas kamay. Sino po dito maraming bahay? Pengi naman ang isa. Sino po dito may Gcash? Ayan. Mayaman ka na nun kung merong 50,000 ang Gcash mo. And ito po ang true definition ng rich. You have a lots of money. And napakagandang infographic po nito, mga mentor. Ano ba yung average individual income para masabi natin ng isang tao ay rich? O, tingnan niyo po yung screen. Huwag niyo pong pwede niyo po yung screenshot, huwag niyo po mamimiss para masabi nating rich ka. Excuse me. Kailangan kumikita ka ng 182,000 and up. Taas nga ng kamay ang mga kumikita na ng mga rich. I-claim na natin na rich tayo. Okay? So type na natin dyan sa ating comment section, sa ating chat box, sa I am rich. No? Kailangan ng manifestation, ginugol natin na ang kita natin every month ay ganito. Grabe, kung lahat tayo kumikita ng ganito. Power, di ba? Pambihira. No? High income between 109 and 182. Yan. Pwede nyo po tingnan mga mens para ma-assess nyo po kung ano po yung tayo natin sa lipunan. No, ito po ay galing po sa ating Middle Class Sector Philippines, iMoney.ph. Okay? So ito po ang estado o classification, income classification ng mga Filipino sa Pilipinas. Okay? Sigurado ako na assess nyo sa mga sarili nyo kung saan kayo dyan, no? And alam ko napakaraming rich dito sa IM. Okay, nga pag-usapan lang natin ng mabilis. Paano ba maging rich? Naku, alam na alam niyo na to. Based from the book of Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Employee, self-employed, big business, investor, active and passive. Hindi ko na po to masyadong bibigyan ng diin dahil alam kong marami sa atin, alam na talaga to. So, itong employee at self-employed, bakit siya active? Kasi kailangan ikaw yung kumikilos para kumita ka ng pera. Bakit naman passive? Big business, investor, natutulog ka, pero kumikita ka ng pera. At alam nyo, nandito tayo ngayon sa big business kasi part tayo ng IM. No, we are blessed to be part of IM. And kung tatrabahuin, kung sisipagan, kung talagang marami tayong mapoprospect, mabibuild natin yung team natin, ay hindi malabo na sooner or later magiging passive income talaga tayo. I hope na intindihan natin to lahat mga mentor, no, na ito yung mga paraan ng tao para yumaman. And marami sa atin na pagsasabay-sabay yan, pero mas maganda pa rin yung power of focus kasi pag may focus, may resulta. So, mga mentor, ito, makikita nyo dito yung mga pinakamayamang tao. Updated to, by the way, for this year 2026. Ang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Imagine mo, meron kang $16.5 billion. Grabe yun. Gusto ko pong imagine niyo mga mentor. Isa kayo sa top 10. Ayan. Hindi naman siguro masamang mangarap, di ba? O, imagine niyo po, part kayo ng top 10 at ganyan kadami yung pera nyo. Aba, pengi naman dyan, pasanda na sa Gcash. Pahiram mo na ng 500 dyan. Pero, pero, mga mentor, can you imagine kung may ganyan kayong karaming pera? Gusto ko pong i-reassess ninyong lahat yung sarili nyo. Tayong lahat. Able ba tayo? Capable ba tayo to handle that huge of money? So this is our training is all about. Are you ready? Are you ready? No? Meron lang tayong dadaan ng mga Bible passages, but basically, are you ready to be rich? Kasi kung hindi ka ready maging rich, at kung pinag-rich ka ng Panginoon bigla, ay nako, mahirap po yun dahil baka hindi mo ma-handle ng maayos yung kayamanan, yung material wealth. No?
So, meron lang tayong mabilis na passage sa dadaanan. Ako, napakaganda kasi very morning tayo. So, mabilis lang po ito. Bear with me. Maganda na umaga, natataniman natin yung heart natin ng salita ng Lord. At kung di ka pa nagbabasa ng Bible, take this as your devotion for today. Matthew 25:15 to 18. Madalas tong binabanggit ni Pres, madalas tong napapadaanan ni Pres. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag silver to the last, dividing it proportion to their abilities. He then left on the street. Meron 3 tao, binigyan ng 1 silver, binigyan sila ng 2 silver, yung pangalawang tao, basically lahat sila binigyan ng silver. Alam na natin yung story. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earn 5 more. Oh, again began to invest the money. May ginawa, no? Dahil may ginawa, may resulta. The servant with 2 bags of silver, ano ginawa niya? Went to work and earned 2 more. Went to work and earn. So, gusto kong bigyan nyo ng emphasize yung word na invest at work. No, it shows na may ginawa, no, may action. So, but the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground in and hid the master's money. Yung pangatlo, natakot. Ang ginawa, tinago lang niya kung ano yung pinagkatiwala ng master. Okay, ano nangyari? Kaabang-abang. So the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Timeless biblical principle. Kung ano yung pinagkatiwala sa inyo ng Lord, kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Lord, at na-handle natin ng maayos yun, hindi imposible na pagpapalain ka at pagkakatiwalaan ka pa ni Lord ulit. Ganun lang kasimple, di ba? Then, the servant with the 1 bag of silver came and said, Master, nako, alam ko na we're a harsh man. You were a harsh man. Harvesting crops you didn't plant. Nako, may ugali itong pangatlo na sinabihan niya talaga na kumukuha ka ng tanim na hindi mo tinanim and you did not cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in earth. Look, here's your money back. Ayan, makaka-relate tayo dito. Marami sa atin takot, marami sa atin full of doubt, marami sa atin negative, marami sa atin hindi tumatalon, marami sa atin hindi sumusubok. Bakit? Kasi baka mag-fail. But you will never know unless you fail, 'di ba? Madalas yung takot yung kalaban natin. Hindi kasi pwede talaga magsabay yung takot at pananampalataya, no? Lalo-lalo na sa business. Ang mga businessman na mayayaman, risk taker. Yung dalawang naunang servant, risk taker sila. Ano nangyari sa pangatlo? Hindi siya risk taker. Duwag po yung pangatlo. But the master replied, You wicked and lazy servant. If you knew I harvested crops, I didn't plant, and gathered crops, I didn't cultivate. Why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. So nagalit yung master na wala kang ginawa, no? Walang kwenta ang ginawa mo sa pinagkaloob ko sa'yo. Then he ordered, take the money from the servant and give it to the one with the 10 bags of silver. Now, here's the catch. Napakabilis lang ng Bible passage. Ano yung mga bagay na pinagkatiwala sa'yo ni Lord pero na-mishandle mo? Pero dahil mabait si Lord, binibigyan ka niya ulit ng pagkakataon para makabounce back. What if, darating ngayong taon, yung matagal mo nang inaantay na pay-in? What if may papasok na 10 jade, 20 na jade, 50 na jade? What if may papasok na malaking pay-in? How will you handle the income? How will you handle your resources, your money? Kasi rich ka, no? Pipiliin mo ba maging team payaman o team pahirap? Are you going for richer or for poorer? 'Di ba? Parang kasal lang, no? For richer and for poorer, no? Mens, ang layunin ko lang ngayong umaga na to ay to assess your readiness in receiving God's blessing in different aspects. Gusto ko na maging malinaw sa ating lahat kasi naranasan ko siya na parang grabe yung realization na pinakita sa akin na parang hala, bigla-biglaan ako nagsapard, bigla-biglaan akong nag-jade, biglang may pumasok, 'di ba? Na pera. And parang feeling ko hindi ako ready. So, ito pong sinishare ko sa inyo ay based po to sa
experience ko, no? And napakahalaga na madaanan natin tong tatlong aspeto na to. Maganda na ma-check po natin to lahat sa atin. Okay? Number one, yung character. Kung ma-observe natin yung dalawang pinagkatiwalaan ng Silver, ano pong good character meron sila? Sa Team Payaman, good character, reliable sila. Bakit? Kasi yung pinagkaloob ay pinagdami nila. Humble sila, hindi sila mayabang. Mga ments, kapag binibless tayo, kapag dumating na yung pinagdadasal nating breakthrough dito sa IM, wag na wag tayong yayabang. Pangatlo, obedient. Sumusunod ba tayo sa mga upline, sa mga leaders natin? Submissive, no? Ibig sabihin, talagang nagpapasubmit tayo sa leadership ng mga leaders natin dito sa IM. Diba? Kasi they know the best. They know what's good for us dahil nauna sila dito. No, reliable, maaasahan ka. Mens, kailangan ko ng tulong mo, trabahuin natin to, ipupush kita, tulungan mo din ako, may hit din ako, tulungan tayo. Maaasahan ka. And that's a good sign of being in the team of preacher. Bakit? Good character. Ang pinaka magpapabagsak po sa isang tao kapag yumaman, character. Ano ba yung bad character? Timpurer, irresponsible, irresponsable, self-centered, nako, napakayabang, tamad, at duwag. Saan po tayo dito mga mens? Good character or bad character? Team richer or team poorer? So mahalaga po na malaman natin kung ano yung disposisyon ng puso natin at ng character natin. Bakit? Kailangan ihanda ang character. Kasi pag bibiglang, baka bigla kang mag-diamond ngayong buwan. Baka bigla kang mag-diamond ngayong taon. Tapos ang character ay sablay. Baka hindi ka gugustuhin ng lahat. Di ba? So, ano ba yung tatlong pinamagpapabagsak sa isang tao? Power, position, popularity, and pride. Lahat po ito magagamit kung lahat po ito ay pag napasukan tayo nito at na-mishandle natin to, power, position, popularity, and pride. Kapag hindi natin to na-manage, ito po yung 4P na magpapabagsak sa atin. Na-bless ka, yumabang ka, nagkaroon ka ng posisyon, ginamit mo sa masama, sumikat ka, pero kinalimutan mo naman yung mga tumulong sa'yo para marating yung sitwasyon na yan. Meron kang pride, nagtanim ka ng sama ng galit, ng sama ng loob. Character. Napakahalaga ng character para sa pagyaman. Pangalawa, ito po, meron na ako share, no? God opposes the proud but shows favor to the humble. James 4:6. So, si Lord binababa yung pabor sa mga taong hindi mayayabang. So, kailangan po, pag yumaman tayo, kapag dumating na yung pinagpipray natin sa matagal na panahon, wag po tayong yayabang. So, friendly reminder lang to sa atin mga mens, no? Kasi napakataas ng posibilidad ng pag-unlad ng buhay dito sa kumpanya natin. Kaya kung darating yung time na iaangat tayo ni Lord, ibe-bless tayo, nako, wag tayong yayabang. Yan ang babantayan natin. Okay? Okay. So, ito yung sunod. Mindset. Mindset. Pakitype nga po dyan sa ating comment section kung nandiyan pa kayo. Ano yung una natin? Ano po yung una nating dapat bantayan sa atin kapag tayo po ay pagpapalain na, yayaman na, darating na yung pinapanala, character. Very good. Character. That's the number one. Character. You have to assess your character. Okay? Number two, mindset. Good mindset. Ano ba yung good mindset ng Team Richer? Progressive. Hindi negative. Di ba? Determination. Determine. Positive. Grateful. And confident. Self-explanatory na to lahat mga mens. Ano naman yung sa bad mindset? Team poorer. Comfortable. Ay nako, okay na ako dito sa sitwasyon ko na to. Okay na ako, nandito lang yung mga box ng barley sa bahay. Di ko na ibibenta to. Meron pa naman ako other source of income. Aimless, wala kang pangarap, wala kang vision. Tapos napaka-negative mo pa. Ungrateful, punong-puno ka ng takot. Mamimili na lang tayo kung anong mindset yung gusto natin dito. Mindset ng pangmayaman o mindset ng pangmahirap, di ba? So mahalaga na ma-check natin yung sarili natin ngayon. Kamusta ba yung isip ko? Determined ba ako na ma-achieve ko yung goal ko for this month? Determined ba ako na yung prospect ko ay mapapapiin ko? Positive ba ako na yung silver na kausap ko ay mapapa-jade ko? Grateful ba ako na kahit ito lang yung income ko for this month, eh masaya pa din ako? No, grateful pa din ako.
o hindi? Kabaliktaran. No? Ikaw yung nagmamurmur, ikaw yung nagrereklamo, ikaw yung wala nang napasok, wala na nga tayong napasok na tulong sa team, tapos tayo pa yung pabigat. Di ba? Yung mga ganun, di ba? Hindi po ako nagpaparinig, but I'm just trying to help everybody to assess themselves. Mindset. Mindset really matters. Okay. Ano sabi? Right mindset, right action leads to right result. Kapag tama isip, tama ang gagawin. Kapag tama ang ginawa, tama ang resulta. Agree po ba kayo? Type naman ng agree. Kung agree naman ang mga mentor na nakikinig sa akin ngayong umaga. Type agree. Ano ba tong speaker na to? Puro pa-agree, pa-agree. Ang dami pinapatype sa comment. Ako na lang po yung nagreklamo since hindi po kayo makakapagsalita. Ayan. Agree po, no? Kapag mali po yung mindset natin, mali po talaga yung magiging action. Kapag mali yung action, mali yung resulta. Kapag may blessing ka, pag may pera ka, eh mali yung mindset mo sa paghawak ng pera. Ano mangyari ay, magagastos mo yan. Dadaan lang yan sa'yo. Anong resulta? Wala ka na namang pera. You get what I mean, mga mentor? No? Ano yung pangatlo na pinakamahalaga? Nako yung motibo. Sa kumpanya natin, napakataas ng pagpapahalaga natin sa integrity at credibility. Ayaw natin na masisira tayo sa tao. Ayaw natin na matatag tayo na scammers. Ayaw natin na matatag tayo na manggagamit lang. 'Di ba? Kailangan lang kita kasi may hinihit ako. After nun, wala na, hindi na kita tuturuan. Pero alam mo, blessed tayo because we are surrounded with a culture wherein we will help each other para ma-achieve yung goal. Sobrang blessed tayo sa mga leaders natin. No? Motibo ang magpapatakbo sa blessing eh. Bakit? Good motives versus bad motives. O, pili tayo ulit. Good motives, bless others. Di ba? Obey, inspire, honor. Susunod ka kasi maganda yung motibo mo eh. Inspire, mai-inspire mo yung mga tao, no, may honor. Sa bad motive, self-gain. Para lang sa sarili mo. Rebellion. Nagkikreate ka ng division. Nagpapakalat tayo ng mga hindi tamang impormasyon. No, destroy, no, dishonor, motives. Ang hirap bigyan tayo ng pagpapala o nung hinihintay natin na breakthrough o nung blessing. Tapos mali yung motibo ng puso natin. Gusto pala nating yumaman para makapaghiganti tayo. Uy, mga ganun, di ba? Very telenovela, mga mens. So, kailangan po, tama po yung motibo ng puso natin. Bakit mo gusto yumaman? Di ba, Mens Benny? Bakit mo gusto yumaman, Davon? Bakit mo gusto yumaman, Mens Jet? Bakit? Di ba? Kailangan tama ang isip. Kailangan tama ang character. Kailangan tama po yung motives. O sige, review lang tayo. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa na kailangan tama? Na kailangan ready tayo doon? Ano po yung pangalawa? Ayan, mindset. And pwede na po i-copy-paste. Pwede na po i-copy-paste, mga mens. Joke lang po, pero yan, mindset. Ano yung pangatlo, mga mens? Pangatlo, motives. No, nakita ko na ba? Yan, may motives na. Sana natututo po tayo this morning, no? And ano ba sabi ng Bible? Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Napakagandang reminder for all of us. Guard your heart. Sabi ni Prest, your heart is equivalent to your thoughts. Guard your thoughts. Do not let yung self-centeredness, yung mga masasamang pagkatao natin, ang mangibabaw sa pagtatrabaho natin sa negosyo na to. Right motives will bless us. No? Okay. Meron pala akong pang-apat, mga mens, pahabol lang to. Good priorities and bad priorities. Ready ka ba na i-bless ka? Ready ka na ba na kapag pinagyaman ka, binigyan ka ni Lord ng 10 million, ngayong araw na to, may nag-abot ng 10 million sa'yo, kamusta ka with your priorities? Where will your money go? 'Di ba? Saan mo dadalhin ang pera mo? Good priorities, meron tayong makikita sa kanila. May task, no? Dun sa tatlong servant, 'di ba? Dun sa dalawa, talagang in-aim nila na padamihin yung pera, palaguin. Sinunod nila yung master's will.
Kumbaga, priority nila si God, yung master na nagbigay. Na kailangan ma-please ko yung master, kailangan yung pera, madoble ko. Pero dun sa bad priorities, ano ginawa? Nagpadala sa emosyon, nagpadala sa feelings. Natakot, naduwag, nakuwag, tinamad. Ano ginawa? Tinago, tinanim. Di ba? Baka magtanim na lang po tayo ng barley niyan, mga ments. So self-will enrolled sa personal nating buhay, kailangan maayos din po yung mga priorities natin kapag dumating na sa pintuan natin yung matagal na nating pinapanalangin, 'di ba? Kailangan tama po priority. Kasi pag tama priority, tama po yung destinasyon ng buhay natin. Tama yung task mo, tama emotions mo, 'di ba? Hindi ka lang basta-basta magpapadala sa emosyon. I hope you really understand this. Apat lang po yan, mga ments. So, am I really ready? Am I really ready? Okay? Gusto ko pong iwan yung tanong na yan. Handa na ba talaga kayo na yumaman? Handa na ba talaga tayo? Hindi pa naman ako mayaman, no? Parang makapagsalita ka lang, bubod ng yaman. Pero, handa na ba tayong yumaman? Tama na ba yung character natin? Tama na ba yung mindset natin? Tama na ba yung motives natin? And tama ba yung priorities natin? Apat lang po yun. And iiwan ko po sa inyo yun na sana ma-reflect natin sa mga sarili natin. Na kapag dumating na yung pinagpipray mong matagal na, sana tama ugali. Sana hindi yayabang. Kapag dumating na yung pinakamatagal mo ng pinagpipray, tama yung mindset mo. Hindi ka man lalamang ng kapwa. Pangatlo, kapag dumating na yung pinagpipray mo, binilas ka na, tama yung motibo ng puso mo. Tama yung heart mo, no? Hindi mo dadalhin sa mali yung pagpapala. Pang-apat, tamang priorities. I-bless mo muna yung family mo, di ba? Babalikan mo yung mga taong tumulong sa'yo. And kapag tama yung pagkatao natin sa harapan ng pagpapala, ay nako, sigurado, pag pagkakatiwalaan pa tayo ulit ng marami pang pagpapala. Di ba? So, ito lang po yung mga paalala ko sa atin mga mens, no? Kasi sabi nga ni Press AM, hindi natin pwedeng ihiwalay ang Diyos sa negosyo. Hindi pwedeng walang Diyos sa negosyo, di ba? How can I honor God even more in doing IM? Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Di ba? Screenshot nyo na lang po, no? Napakaganda pong paalala, no? Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Ibig sabihin, kailangan sa lahat ng gagawin natin, napiplease natin yung giver. Okay? Napiplease natin yung giver at hindi lang tayo kuha ng kuha sa giver. No? And sa lahat ng gagawin natin, malagay nawa sa tama. No? Ano pa? For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. The love of money, hindi po yung pera ang masama, hindi po yung pera ang root of all kinds of evil. Yung love for money. Nandito tayo sa IM worldwide dahil hindi natin mahal ang pera. Nandito tayo kasi gusto natin tumulong sa ibang tao. When we do the business without intention o hindi yung pinaka-priority mo ay kumita, mararamdaman ng tao yun eh. For example, ako po, hindi ako magpe-pay-in, hindi ako sasali ng IM Worldwide pag alam ko na yung kausap ko, ang habol lang sa akin ito, mapapay-in ako. That's love of money. Di ba? That's love of money. So, mararamdaman ng mga nakapaligid sa atin kung ang mahal natin ay pera sa negosyo na to. Kung ang mahal natin mga mens ay yung pagtulong sa kapwa na tao, pambihira, yung pera susunod. Di ba? Kaya kailangan tama talaga yung motibo. Okay? What more? Ito yung challenge ko sa inyo. Patapos na po ako, mga mens. Ayan, may nakita ako kanina dito, 6:23, sino to? Si Mens Mirna. Sakto, pares tayo, Mens. Matthew 6:33, alam kong alam na natin tong lahat. Seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Madalas na natin tong naririnig. Di ba? Laging-lagi na natin tong naririnig. And magandang paalala to na unahin natin kung ano yung magpapasaya sa king.
no? Wag lang tayo basta buuhin yung kingdom. Yung kingdom natin might be our love. Yung kingdom natin might be our businesses. Your kingdom natin might be our family. Above all things, let's prioritize the king because he is the giver of everything. 'Di ba? Walang kingdom kung walang king eh, 'di ba? So we have to seek him. Seek meaning alamin natin kung ano ba yung magpapasaya sa kanya, paano ko ba siya mapiplease, paano ko ba siya na mapapangiti. Pag napangiti mo yung giver, yung king, hindi pwedeng wala kang pabor, 'di ba? Pag napasaya mo yung nagbibigay ng blessing sa buhay natin. This is the challenge for all of us. And yeah, and at the end of the day, gusto natin to lahat, mga ments. Well done, my good and faithful servant. Ano ba yung mga pinagkatiwala sa ni Lord maliban sa IM? Meron kang family, meron kang pag-aaral, meron kang business, meron kang relationship, meron kang ngayon na wala yung iba. At the end of the day, gusto nating lahat masabihan ng well done, my good and faithful servant. Kasi yung pinagkatiwala sa'yo, iningatan mo. Mens, kapag dumating na yung blessing, kapag nag-diamond ka na, huwag mo akong kalimutan. Pag nag-blue diamond ka na, pag nag-crown, alpha, kalimutan ko, crown blue diamond, no? Kung tama man ako doon. Nawa, sana, no, mahandle natin ng maayos. Okay? Para masabihan tayo na, oy, well done ka, Jet, well done ka, Carlo, ah. Talagang pinagkatiwalaan lang kita sa maliit, pero ngayong binigyan din kita ng malaki, na-handle mo pa din ng maayos. You have been faithful in handling the small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Ayan. So ito po yung iiwan ko sa inyo mga mens, last na to. Kapag inuna mo si Lord sa buhay mo, siya na ang bahala sa lahat at sa panghabang buhay mo. My name is Mentor JJ Salvidia, an agent of hope, and I am worldwide. Salamat po mga mens and sana marami po kayong natutunan. Maikling oras ng pagkukwentuhan natin, sakto 10 a.m., no, 1 hour. And salamat and kung may natutunan kayo, type nyo naman dyan, I am learning. Yan, I am learning. Carlo, babalik ko na sa'yo, Mens Carlo. Ayan, grabe no. Thank you so much, Mentor JJ. Grabe, full of learnings and full of wisdom talaga yung mga natutunan natin. And so, syempre no, very thank you no, Mentor JJ sa buong learnings ngayong araw na to dahil napakadami naming natutunan and talagang tumatak sa akin doon yung ano eh, yung mindset, character and priorities no and motive yung motives natin no. So kapag yung tama yung heart natin, talagang maganda yung pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon and i-bless niya pa tayo kapag maging good servant tayo na kung ano yung pinagkaloob sa atin dahil nandito na tayo sa I Am Worldwide. Kapag yung I Am Worldwide, inalagaan natin, ginawa natin ng maayos, di ba, mas matatawag din tayong good servant kasi mas palalaguin pa ni Lord yung blessing and oportunidad na binigay niya sa atin. And syempre, no, thank you so much, Mentor JJ, no, sa buong training na to, sa buong learnings. Sige nga mga mentor, patype ka ng thank you so much, Mentor JJ, and sa mga natutunan natin ngayong araw na to. Grabe, no? Kasi hindi lang basta training, no? Talagang full of wisdom and nabigyan tayo ni Mentor JJ ng, ng learnings. More on Bible, di ba? So, thank you so much, Mentor JJ. And syempre, bago tayo matapos, gusto ko lang pong mag-pray tayo, no? Kasi nag-start tayo ng prayer, magtatapos din po tayo ng prayer. So, let's bow our head and feel the presence of the Lord. Yes, Lord, hallelujah. Heavenly Father, thank you so much, Panginoon, sa araw na to, Lord, sa learnings na binigay niyo sa amin, Panginoon, sa speaker namin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga natutunan namin, Lord God, ngayong araw na to, Panginoon. Sana, Lord God, yung mga natutunan namin dito, Panginoon, hindi lang basta napakinggan po namin, kundi ma-apply po namin to sa negosyo at sa buhay namin, Lord God. At bago po kami mag-iwalay-walay sa Zoom na to, Panginoon, laguin niyo pa po, Panginoon, yung mga feet po namin, Lord God, and tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas mag-grow pa sa character na meron kami, Panginoon, para maging good servant din po kami, Panginoon, para sa mga blessing na ibibigay niyo pa po sa amin, Lord God. And Lord, lahat ng pagpapala, maliit o malaki, Lord God, sa iyo na namin itataas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, so, ay mga mentor, no, bago tayo matapos, okay lang ba na, syempre, mag-picture tayo, no? So, meron tayong design, no? Design po tayo. Sige mga mentor. Open po tayo ng mga mentor. Para nang sa ganoon makita yung mga gapo. Ayun, ang dami, grabe.
nakita natin yung mga top mentor natin dito, no, na ang gagwapo at ang gaganda. Ayan, sige po, open cam po tayo mga mens para makapag-take po tayo ng photo, no, for documentation. Sige po mga mentor, open cam po. Ayan, si Mentor Maricel na lang po yung mag-take ng picture natin. Sige po mga mens. Po, bisay lang po. Ayan po, Thank you, busy po Mentor tayo. Jay. Okay. Sa ano po, speaker and sa host. Wait lang po. Okay, smile lang po. Hindi pa natin alam kung saan tayong page. Ayan. Then next po, gallery review po tayo. Follow po natin yung speaker. Wait lang po ay. Ayan, wait lang po. Hold on. Ayan. So, okay, smile po ulit. Okay. Yan po. Sa mga habol po, para po may remembrance po tayo. Ayan, gallery review po. Sige po. Smile lang po. Okay, next page. Next page. Meron po tayong 4 page. Okay, mga naka-open cam pa po ito. Sige po, next page. Lang po, sige lang po. Mga naka-open pa po. Ayan, so back to you, Mentor Carlo. Ayan, so thank you so much po Mentor Maricel, no. So maraming salamat mga mentor, no, sa umattend po sa training natin ngayong araw. And ayan, no, so okay lang bang mga mentor mag-unmute tayo and mag-thank you tayo kay Mentor JJ. Thank you so much Mentor JJ. Thank you so much, Mentor Mentor JJ. JJ. Thank you, Mentor Phil. So much, Mentor JJ. Yes, Mentor JJ. Mentor Maricel. Ingat po kayo today. God Thank you bless so po. much, Mentor Thank you Mentor po Carlo. sa ating host. JJ, Mentor Thank you so you. much, Ayan po, Mentor no, JJ. thank you so much po sa inyong lahat. Thank you, Mentor And J.